Isang TikToker na OFW kasambahay sa Oman ang himasrihas ngayon matapos hulihin ng mga pulis dahil sa kanyang content na viral ngayon sa social media. Nauwi sa kulungan ang simpleng content na ginawa nitong ating kabayan dahil sa paggamit ng tradisyonal na kasuotan ng kanyang mga amo. Suot-suot kasi nitong ating kabayan ang damit ng kanyang amo habang sumasayaw sa harapan ng kamera at ipinost sa kanyang Facebook Reels at TikTok na may caption pa na disdi siya ni boss. Matapos kumalat mag-viral ang video ni kabayan, inaresto ito ng mga kapulisan sa Oman dahil sa paglabag sa kanilang kultura. Kaya't nauwi sa disgrasya ang masayang content nitong atin kabayan. Narito ang kanyang video na viral ngayon sa Facebook at TikTok. Diyos ko mga ate, lumugar naman po kayo. Wala po kaming pakialam kung anong gagawin niyo sa buhay ninyo. Pag kayo po nagka-problema at hindi kayo agad natulungan, magso-social media kayo. Sisisihin niyo yung agency ninyo. Sisirain niyo sila. Pagkatapos nun, sisiraan niyo rin yung gobyerno pag hindi kayo natulungan. O pag lumapit po kayo sa amin, hindi kayo tulungan, pati kami, sisirain niyo rin. Dahil sa mga ginagawa ninyong mga problema. Please naman po, Diyos ko, madala na po kayo. Gawin po muna kung ano nyo pong gusto nyong gawin sa buhay ninyo, pero wag po kayong gagawa ng bagay na pagsisisihan po ninyo. Dahil po ang maapektuhan dyan, pamilya ninyo. Dahil mawawalan po kayo ng trabaho. May mga umaasa po sa inyo, mga mahal nyo sa buhay. Please po. Sana'y magsilbing aral po ito sa lahat ng OFWs kasambahay itong nangyari kay kabayan para di po kayo papahamak. Walang mali sa pagsasayaw ni kabayan pero ang pagsuot ng damit ng kanyang amo ayun ang hindi niya napag-isipan. Kaya siya napahamak. Kaya mag-ingat kayo mga kababayan dahil napakahirap magkaroon ng problema sa ibang bansa. Hindi lang ikaw ang nangangailangan ng tulong mula sa gobyerno. Maraming mga OFWs kaya di kayo basta-basta kaagad maasikaso. Kaya pag-isipan niyo po ng mabuti ang inyong mga gagawin. Hanggang dito na lamang po, mag-ingat po kayo palagi kung saan man kayo ngayon.